Magandang buhay! Kamusta kayo mga bata? So, tayo ay magsisimula ulit ng ating pag-aaral para sa pasukang ito. At ito ang una nating tatalakayin sa Filipino 4 para sa inyong Quarter 1, Week 1, unang linggo ng inyong pag-aaral, no? Para sa ika-4 na baitang para sa asignaturang Filipino. At ang tatalakayin natin ay pag-unawa at pagsusuri sa alamat ng palay, kayarian ng tekstong naratibo. At ang pag-usapan natin ay alamat, pag-ugnay sa tekstong biswal, sa tekstong binasa, pagbuo ng pag-ugnay sa tekstong biswal, sa tekstong binasa at pagbuo ng salaysay. So narito yung mga kasanayan na iyong dapat na matamo para sa linggong ito. At para sa ating unang araw, ako ay magbibigay ng mga ilang katanungan. Una, nakabasa ka na ba ng isang alamat? Ano ba yung alamat? Ano ba yun? So, nakabasa ka na ba? Paano mo malalaman kung ang binasa mo ba ay isang alamat o isang pabula? Hindi ba? Kung nakabasa ka naman, tungkol saan naman ang nabasa mong alamat? Alamat ba ito ng saging? Alamat ba ito ng puno ng niyog? Alamat ba ito ng bulkang mayon? Alamat ba ito ng pinya? Alamat ba ito ng simbahan? At batay sa nabasa mo na batay sa nabasa mong alamat, paano mo naman bibigyang kahulugan ito? Teka ma'am, hindi ko nga alam kung ano yung alamat eh. Paano ko ba yun bibigyan ng kahulugan? So ito yung mga pag-uusapan natin maya-maya. At sana pagkatapos ng araling ito ay mabigyan mo ng wastong pagpapakahulugan kung ano nga ba ang isang alamat. So bibitinin kita ng kaunti at bibigyan natin ito ng pagpapakahulugan maya-maya lang. O kumbaga, kung ito ay sa loob ng classroom, palalalimin ito sa mga susunod na araw. Okay, so simulan muna natin. Yung ating pagkatapos mong sagutin yung mga tanong ay simulan natin yung iyong araw sa panonood ng isang maikling video clip. Nariyan yung link na maaari mong buksan kung nais mong mapanood at mailarawan mo mismo kung ano ba yung ginagawa. Pero bibigyan ko na kayo ng pagpapakahulugan o pagpapaliwanag kung ano nga ba ang nariyan sa video na iyan. So, yan ay tungkol sa ritual ng mga taga-Bontoc Mountain Province na tinatawag nilang Manerwap. Ito ay isang uri ng ritual na kanilang isinasaalang-alang, isang ritual o gawi na ginagawa tuwing panahon ng matinding tag-init at upang maiwasan yung mga forest fire o yung pagsisimula ng mga sunog sa kagubatan. So ano ba yung ginagawa nila dito? So umaakyat ng bundok yung mga kalalakihan habang hinahampas yung kanilang mga kalasag o yung mga shield. So maaring ito ay gawa sa kahoy o depende kung ano yung mga materyales na kanilang ginamit sa kanilang mga kalasag. So kasabay nito ay nag-aalay din sila ng karne, alak at dasal, habang ang mga kababaihan naman ay sumasayaw. So ito yung naroon sa video clip na inyong mapapanood. So ano ba yung mga ritual? Bakit ba tinatawag na ritual yon? So sa mga kapatid natin at mga kababayan na naninirahan sa iba't ibang panig ng ating bansa, may mga samahan pa rin sila o yung may mga komunidad pa rin tayo na nagsasagawa ng iba't ibang ritual o mga gawi o yung mga parang mga tradisyon nila na ginagawa. Halimbawa, gaya nitong Manerwap, para maibsan yung labis na tag-init. Nagsasagawa sila ng ganitong klaseng gawain. Nagsasayaw, yung mga kababaihan o kaya naman nag-aalay. Halimbawa, para naman magkaroon ng masaganang ani. Halimbawa, nagpapatay sila ng baboy, nag-aalay sila ng mga manok upang biyayaan sila ng masaganang ani para sa panahon na iyon. So, ito yung mga gabay na tanong na inyong sasagutin pagkatapos yung mapanood yung video clip na ito. So,
Ano ba yung ipinakita sa video clip? Ito yung ritual na Manerwap na ritual ng mga taga Bontoc Mountain Province. So, sino-sino ang nagsasagawa ng ganitong gawain? Yung mga kababaihan at kalalakihan. So, paano ito sinasagawa? So, umakyat sila ng bundok habang hinahampas yung kanilang kalasag at nag-aalay sila ng karne, alak at dasal habang ang mga kababaihan naman ay sumasayaw. So, bakit nila ito isinasagawa? So, ito ay upang maibsan yung matinding tag-init, no, na maaring makapaminsala sa kanilang mga pananim o kanilang hanap buhay at maiwasan na rin yung pagkakaroon ng forest fire o yung sunog sa mga kagubatan. Okay, so handa na ba kayo? So, ipakita nga gamit ang inyong mga kamay. So, thumbs up kung handa na. So, thumbs naman sa gilid kung medyo pwede na, okay lang. At thumbs down naman kung hindi pa kayo handa. Pero syempre, kayo ay dapat na handa na. So, bago tayo tumungo sa ating ikalawang araw, so, inyo munang pagtapat-tapatin ang mga kahulugang ito. Hanapin yung kahulugan ng mga salita. So, iugnay mo yung hanay A sa hanay B. No? Hanapin sa hanay B ang mga salitang inilalarawan sa hanay A at isulat ito sa isang malinis na papel. So, pag sinabing paglasap ng lasa ng pagkain, so pagnamnam. Itinakdang seremonya na gabay sa panlipunang kilos o gawi, so ito yung tinatawag nating mga ritual. Pag-akyat sa anumang mataas na lugar, so pagpanhik, no, o pumanhik. Labis-labis ang dami, so ibig sabihin masagana. Napakaraming ani, napakaraming bunga. So nagkaroon ng masaganang ani ang kanilang pamilya noong nakaraang anihan. Pagtubo ng tanim o binhi o nabinhi, tinatawag nating pagsibol. Okay, so para sa ikalawang araw naman ng ating pag-aaral ay simulan natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga salitang maaari mong iugnay sa salitang ritual at iyong ipaliwanag. So, gaya ng sinabi natin kanina, maaring ito ay tradisyon na kung saan ginagawa nila upang halimbawa para makaiwas sa isang mapaminsalang bagyo. Baka may ginagawa silang mga tradisyon, halimbawa pag-aalay ng kung ano man yung nais nilang ialay para makaiwas sa isang matinding halimbawa napakalakas na ulan o kung ano mang sakuna. So ano pa, bukod sa tradisyon, maaari nating iugnay na mga salita, ito ay pwedeng pagtitipon, di ba? Kasi ang isang ritual ay hindi na maaari rin ng isang tao pero maaari rin gawin ng isang komunidad. Siyempre, pag mas maraming gumagawa, mas nagiging matibay. Yun ang kanilang mga paniniwala. Mas nagiging matibay, mas marami, mas nagiging malakas yung kanilang ginagawang pagsamo doon sa kanilang inaalayan. At iba pang mga salita na maaari nating iugnay sa salitang ritual. At gaya ng ating nabanggit kanina, tayo ay magbabasa at tatalakayin natin ang alamat ng palay. So, paano ba at saan ba nagmula ang palay? So, ating alamin batay sa kwento o isang alamat na ating babasahin sa araw na ito. So, ang alamat ng palay. Noong unang panahon, nag-uulam na ang mga tao ng baboy at ibang hayop. Ngunit wala silang kanin. Kumakain sila ng kamote, gabi, natong at pako. Mayroon ding saging, mangga, bayabas at papaya. Ito ang panahong wala pang daga at pusa sa mundo. Nooy may isang mabuting mambubunong o pari na may mahikang mula kay kabunian, ang may likhang nakatira sa mundong itaas. Bakbongan ang kanyang pangalan at madalas siyang maawa sa mga tao dahil sa kanilang kinakain. Sa pagdaloy ng mga tag-araw at tag-ulan, tag-init at taglamig, nangyaring naanyayahan si Dakbongan na pumunta sa langit para sa isang dakilang ritual na idaraos alang-alang kay kabunian. Kaya naglakbay siya ng maraming araw.
inakyat ang tuktok ng bundok pulag at nang makita ang hagdang nakatayo roon, pumanhik siya tungo sa mundo sa ibabaw ng mga ulap. Doon, nakakita siya ng isang malaking kubong na papaligiran ng napakaraming tao. Ito ang tahanan ni Kabunian at Bugan, ang maganda niyang asawa. Labis na ikinatuwa ni Dakbongan ang ritual, lalo na ang pagkain ng kanin, na tila di niya pinagsasawaan. Nanatili siya roon ng ilan pang araw upang namnamin pa ang lasa nito. Napansin ni Kabunian ang hilig ni Dakbongan sa kanin at tinanong ito kung nais niya bang magbaon nito pauwi. Agad namang umoo si Dakbongan. Kaya tinuruan siya ni Kabunian kung paanong patubigan ang mga bukid, kung paanong pasibulin ang mga binhi ng palay, at kung paanong itanim at alagaan ang uhay. Dagdag nito, ngunit upang magkaroon ng masaganang ani, kailangan ninyong isagawa ang Kosday Kanyaw alang-alang sa akin. Tiyaking nakapatay lahat ng apoy sa nayon. Madaling araw isasagawa ng mambubunong ang ritual sa bawat bahay. Tatanggap siya ng apoy mula sa akin sa pamamagitan ng kolidi. Ikikiskis niya ang isang pirasong kawayan sa isang biyak na kawayang may panggatong. Isasalaysay kung paanong nakakuha ng pagkain si kabigat ng mundong itaas kay kabigat ng mundong ilalim at tatawagin niya ang tatlong yumaong mambubunong na sina Baking, Angay at Bugawa. Magkakatay ng isang baboy at ipapahid ang dugo nito sa mga mukha ng buong mag-anak. Pagkatapos ng Kosday Kanyaw, magkakaroon ng manpihu o 5 araw na pahinga. Kailangan matupad ang lahat ng ito, diin ni Kabunian. Nangako si Dakbongang susundin ang lahat ng utos ni Kabunian. Maingat niyang inipit ang mga butil ng palay sa kanyang bahag at muling pumanaog sa lupa. Maingat siyang gumawa ng mga palayan at tinupad lahat ng sinabi ni Kabunian. Dahil dito, sumagana ang buhay niya at nagkaroon ng kanin ang lahat ng tao. Ngunit paglipas ng panahon, nakalimot ang mayamang si Dakbongan na gawin ang kanyaw. Nagalit si Kabunian at lumikha ng mga daga upang kainin ang palay. Nagsisi si Dakbongan sa paglimot niya sa mga utos ng Diyos. Naawa naman si Kabunian kaya lumikha siya ng mga pusa upang kainin ang mga daga. Kaya nailigtas ang aning bigas at nagkaroon din ng daga at pusa sa mundo. Mula noon, isinasagawa na ng mga tao ang Kosday Kanyaw bago mag-ani ng palay. So ito ay mula sa Baguio, Midland, Courier. So yon ang kwento ng alamat ng palay. So sumama na doon yung pagkakaroon ng daga at pusa. Okay. So ngayon, talakayin natin ano ba yung buhay ng mga tao sa kwento. So sabi doon, bago pa lang marunong nang kumain ng baboy yung mga tao, iba't iba pang mga ulam, pero hindi sila kumakain ng kanin. So isang beses na imbitahan si Dakbongan, 'di ba, sa kalangitan. At doon niya na-discover yung kanin, hindi ba? Sarap na sarap siya, nilanamnam niya, kaya naman hindi siya agad umuwi. So nagpalipas pa siya ng ilang araw at napansin iyon ni Kabunian at tinanong kung gusto niyang magbaon ng kanin sa dito sa mundo kung saan siya nakatira. So anong ginawa? So itinuro sa kanya kung paano yung dapat na gawin para yung mga ritual na kailangan nilang gawin para naman maging masagana yung kanilang ani. So, kaso, makalipas ang panahon nung yumaman na siya, nakalimutan na niyang gawin yung ritual na yon, at nagalit si Kabunian at nagpadala ng mga daga. So, nagsisi si Dakbongan sa kanyang nagawa at nangako na gagawin na yung ritual na iyon. Kaya naman para mabawi yung mga daga na yun ay nagpadala ng pusa para kainin daw yung daga. Yun ay batay sa kwento. So batay sa kwento, ano daw yung katangian na dapat nating taglayin? Siyempre, yung ating pagpapasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat, lalo na sa mga biyaya na ating natatamo sa araw-araw. At huwag tayong makalimot sa mga
dapat natin gawin, hindi ba? Kasi katulad ni Dakbongan, kinalimutan niya yung ritual na dapat nilang isagawa. So kaya naman nagalit si Kabunian. So batay sa kwento, ano-ano yung elemento ng alamat? Ano ba yung napansin natin sa alamat? No, ito yung iisa-isahin natin ngayon. So ano nga ba yung alamat, ma'am? Ano bang pagkakaiba niyan sa pabula? Ano ba yung pagkakaiba niyan sa nobela, sa kwento ng kababalaghan? So tatandaan natin, pag sinabi nating alamat, ito ay isang uri ng kwentong bayan. Pag sinabing kwentong bayan, ito yung kwento ng mga magkakapitbahay, mga taga-nayot. Tatandaan natin, noong unang panahon, wala pang TV, walang cellphone, walang wifi. At ang kaligayahan o kasiyahan at yung pampalipas oras ng mga tao noon ay yung pagkukumpul-kumpulan at pagkukwentuhan. No, kaya tayo nagkaroon ng mga kwentong bayan. Ibig sabihin, yung kwento na yun ay paikot-ikot lang doon sa bayan na yun o maaring nagpasalin dila papunta sa mga ibang bayan pa hanggang sa nakarating na sa atin ngayon sa kasalukuyan. At ito ay nagkukwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Tatandaan natin, nung mga unang panahon ng ating mga ninuno, hindi sila naniniwala sa siyensya o maaaring hindi pa nadidiskubre noon ang siyensya. Kumbaga, wala pa silang alam o hindi pa sila naniniwala, kung maaaring wala silang paniniwala pa sa pinaniniwalaan natin ngayon na Diyos o Panginoon, at talagang wala pa silang, clueless pa sila kung paano ba at saan ba nagmula ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid. Kaya naman, nag-imbento sila, no, gamit yung kanilang malikhaing pag-isip ng kwento kung paano ba nagmula at saan ba nagmula ang mga bagay-bagay na ito. At dito natin masasalamin yung kultura na nagbibigay at lumilinang sa talino at kaisipan. Ibig sabihin, makikita natin yung kultura ng isang lugar sa mga alamat nila o sa mga kwentong bayan nila. So makikita natin dito kung ano ba yung mga values na pinapahalagahan nila, yung pagpapahalaga ba nila sa pasasalamat, yung pagiging thankful, kailangan ba yun? Or napakahalaga ba nun sa kanilang lugar? Ano pa, yung pagiging tapat sa salita, yung pagiging tapat sa kapwa, yung matinding paggalang at pagmamahal sa magulang. So masasalamin natin yan sa iba't ibang alamat at kwento na ating mababasa. So, 'di ba sabi nga nila yung kwento sinasalaman nito yung buhay ng isang tao. So gayon din, makikita natin, masisilip natin ano ba yung kultura nila, ano ba yung mga values na kanilang pinapahalagahan. So yun ang alamat. At syempre ang isang alamat o maging ang isang kwento ay may mga elemento. At yung pinakapangunahin dito, syempre yung tatlo. Una ay yung tauhan, ito yung mga gumaganap sa isang alamat at nagbibigay buhay sa temang nais iparating ng isang alamat. So sila yung mga taong gumaganap dito, no, doon sa kwento. Lagi tayong may bida, meron din tayong kontrabida. Nagiging maganda yung sa paningin natin, yung bida, lalo na kung napapalabas ng kontrabida yung kanyang magagandang katangian, hindi ba? So parang walang thrill kung yung tauhan natin ay walang kinakaharap na problema o walang kontrabida na laging kumukontra sa kanya. Okay? So, pag sinabing tauhan, ito yung mga gumaganap sa isang alamat o sa isang kwento. Tagpuan, ito naman yung nagpapakita ng lugar at panahon kung kailan at saan nagaganap ang alamat. So, ano bang panahon ito? Panahon ba to ng Hapon? Panahon ba to ng ating mga ninuno? Panahon ba ito na bago tayo madiskubre ng mga Kastila? Panahon ba to ng barter? Panahon ba to ng lumang bato, matandang bato, panahon ng metal? At maaari rin ditong makita o mailarawan kung saan. Sa gubat ba to nangyari? Sa kaharian ba? Sa isa bang barangay? Bukid, kagubatan at iba pa. At gayon din yung paraan ng pamumuhay o estado ng mga tauhan sa lipunan. So maaari ring masalamin dito sa tagpuan. So ano ba sila? Mga karaniwang mga mamamayan ba sila? Grupo ba sila ng mga manggagawa? Grupo ba sila ng mga kabataan? Mga maharlika ba sila? O ano ba yung lipunan
na kanilang ginagalawan. At pag sinabi nating banghay, ito naman yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat na nahahati sa tatlong bahagi. Siyempre, ito yung mga daloy ng pangyayari sa isang kwento. Lagi tayong may simula, may gitna at wakas. Sa simula dito natin nakikita at nakikilala ang tauhan at tagpuan ng isang alamat. Sa gitna naman inilalahad yung mga pangyayaring nagpapakita ng pag-iisip at kaugalian ng bawat tauhan. So nakikita na natin dito sa gitna yung kanilang katangian. Masipag ba sila? Mabait ba sila? Tamad ba sila? At maari na ring lumabas dito yung suliranin. Ano ba yung kakaharaping problema o suliranin ng tauhan sa kwento? At wakas, dito na natin makikita kung nagtagumpay ba o hindi yung ating tauhan sa pagresolba o paglutas sa kanyang suliranin sa alamat o kwento. So para sa inyong gawain, batay sa kwento ng alamat ng palay, ibigay yung ating tauhan, tagpuan at yung banghay. At isaalang-alang natin sa banghay, ano ba yung simula, gitna at wakas ng kwento. Para naman sa ikatlong araw, tayo naman ay magkakaroon ng hularawan. Okay, so tingnan natin yung mga larawan at ano ba yung mensahe na nais na ipakita ng bawat larawan na ito. Okay, so tingnan natin yung unang larawan, makikita natin yung mga tao na nagbubuhat ng bahay kubo. So sa ngayon, bihirang-bihira na tayo makakakita nito. Hindi ko alam kung mayroon pa rin ganyan na nagaganap. Pero sa kasalukuyan parang wala na kung ang mga mamamayan, kung ang mga tao ay nakatira sa lungsod, wala na kasi halos mga gawa na sa bato, no, yung mga bahay. Hindi natin lang alam sa ibang mga probinsya kung mayroon pang ganyan. So ito yung isa lang yung pumapasok sa isip natin kapag nakakita tayo ng ganitong larawan, pagbabayanihan. Pero syempre sa panahon ngayon, maaari na nating gawin yan sa iba pang paraan. Pangalawang larawan, anong nais na ipakita nito? Larawan ng isang magsasaka na nagtatanim, hindi ba? At ano ba yung nais na ipakita niyan at ibigay na mensahe sa atin? So pwede niyang ipakita na lagi nating pahalagahan ang ating mga magsasaka. Kasi kung walang mga magsasaka, wala tayong mga kanin na maihahain sa ating lamesa. So dapat nating bigyan ng pagpapahalaga ang ating mga magsasaka. So sa pangatlo, medyo maliit yung larawan, pero siguro makikita natin dito yung mga impormasyon tungkol sa bigas. So pwedeng maaring makita natin dyan yung iba't ibang mga uri o variant na bigas na mayroon tayo sa Pilipinas. Pwede rin naman na mga presyo ng iba't ibang uri ng bigas na makikita natin sa palengke. Ang mga larawang iyon ay tinatawag nating mga tekstong visual. So bakit yun ang tawag sa kanila? Sapagkat ito ay isang uri ng teksto na nagsasalin ng impormasyon sa pamamagitan ng larawan, grafiko, disenyo at iba pang elemento ng sining na nakakatulong sa pagpapahayag ng mensahe. So, ibig sabihin, yung mga larawan na yun, ay kapag nakita natin, ay makakapaghatid na sa atin ng mensahe. Kumbaga, makukuha na natin kaagad yung nais niyang iparating sa atin. So, ito ay karaniwang ginagamit sa mga poster, flyers, mga infographics, at iba pang anyo ng mga materyales na nakatutulong sa pagpapalaganap ng impormasyon. So, di ba malimit nating makikita yan? So, halimbawa, sa mga health center, marami silang mga poster doon, mga infographics na nagpapakita ng mga ano ba yung sakit, paano ba tayo makakaiwas. So sa panahon ngayon, no, paano ba tayo makakaiwas sa dengue? Ayan. So paano ba tayo makakaiwas sa bulutong? Ano ba yung mpox? Paano ba natin yan may iwasan? At paano ba natin mapapangalagaan yung ating sarili laban sa iba't ibang sakit. So, yan yung mga poster at flyers at infographics na nagbibigay sa atin ng impormasyon. Okay, so nasagot na natin ito kanina, no? At ipinaliwanag na natin kung ano yung mga
larawan kanina. So dahil dyan, ikaw naman ang gumuhit ng simbolo na nagpapakita ng nilalaman ng binasang akda na alamat ng palay batay sa iyong natutunan. So narito yung criteria o rubric kung paano ka bibigyan ng marka sa iyong gagawing poster. Para naman sa ika-4 na araw, ito ay nakalaan para sa iba't ibang gawain na lalong magpapalalim ng iyong kaalaman tungkol sa ating aralin sa linggong ito. So, gagawa ka ng isang graphic organizer kung saan bibigyan mo ng kahulugan at ibibigay mo ang katangian ng isang alamat. So, magbigay ng 3 hanggang 5 katangian ng alamat batay sa ating ginawang pagpapaliwanag. At ano ba o sa loob ng bumbilya, no, isulat yung pinakamakabuluhang natutunan mo tungkol sa aralin na ating tinalakay. Para naman sa inyong pagsusulit, suriin niyo yung pangungusap, bilugan ng salitang magkasing kahulugan, ibig sabihin magkaparehas sila ng kahulugan, at mula sa mga salitang ito ay bumuo ng iyong sariling pangungusap. At dito naman makikita din natin, no, meron tayong nais niyang ibigay ninyo yung denotasyon at konotasyon. Ibig sabihin, pag denotasyon, ano ba yung literal na kahulugan ng pahayag? At kapag sinabi namang konotasyon, ano ba yung iba pang kahulugan nito? No, yung pagpapakahulugan pa nito batay sa paraan ng paggamit. So yung halimbawa natin ay, halimbawa, yung pinakamadaling halimbawa na pwede natin ibigay, halimbawa ay ahas. Ano ba yung ahas? Ano ba yung denotasyon ng salitang ahas o literal na kahulugan? Ibig sabihin, ito ay isang uri ng hayop na gumagapang at maaring mapanganib sapagkat ito ay may laso. Pero ano yung konotasyon pag tinawag kang ahas ka talaga? O pag sinabi ba niyang ahas ka talaga, ibig sabihin nagiging ahas ka na hayop? Di ba hindi? Pag sinabing ahas ka talaga, pwedeng sabing traidor ka talaga, taksil ka talaga. So yun yung konotasyon, yung nakatagong kahulugan, no, sa likod nung salitang iyon. Pero kapag denotasyon, ito yung literal. Ito yung makikita mo sa diksyonaryo, no, sa Google na kahulugan ng isang salita. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa unang linggo ng inyong aralin sa Filipino 4. Nawa kayo ay may natutunan sa ating pagtalakay at sana ay patuloy mong tangkilikin ng ating mga aralin at iba pang mga video, no, na nakatutulong at sana ay nakakatulong sa inyong pag-aaral. So ako si Teacher Aiza, maraming salamat at hanggang sa susunod pa nating mga aralin sa Filipino. Paalam!